ng ating Panginoon. Bumalik yata. Amen. Now, sabi niya rito mga kapatid, tuloy lang natin. Amen. They shall turn away from the ears, from the truth, and shall be turned unto fables. 1 Timothy 4:1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time shall depart from the faith. Aalis. Iiwan nila yung kung ano yung tinayuan nila nung una. Giving heed to seducing spirits. Ano ibig sabihin ng seducing spirits? Mga mapanghikayat na espiritu. Amen. Hindi na sila doon sa word nakafocus. Amen. Saan sila nakafocus? Sa mga benefits. Sa mga physical, financial benefits. Doon na. Di ba mga kapatid? Pero ang bride, amen, ang kanyang focus, sabi ng prophet, ay lagi sa Word of God. Ano man ang dumaan. Ano man yung circumstansya. Amen. Doon siya lagi nakafocus. Brother Eric quote yun sa quote. Amen. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Now in every case, you will notice that a false prophet is one who is outside the word. Yan, ito. Siguro. Yan. Now, in every case, you will notice that a false prophet is one who is outside the word. Sa labas yan ng salita. Just as we showed you that Antichrist means anti-word. So these false prophets come perverting the word. Saan sila galing? Sabi ni Paul, kasamahan din ninyo. Galing din sa inyo. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Paul, particularly in this day, ay message din. Right? Kaso lang, it's either ayaw umabante or sumobra naman. Di ba mga kapatid? Dapat sakto lang. Amen. Kung mag-move ang Panginoon ng one step, we have to move one step. Amen. Kung hindi ka nag-move, mga kapatid, anong tawag? Left behind. Amen. Ngayon, kung dalawang step naman ang in-step mo, extreme ka naman. Di ba? Dapat eksakto lang. Pag dalawang hakbang ang Panginoon, dalawang hakbang ka rin. Dapat hindi ka naiiwan. Pag sinabi niyang, Moses, we have to move. Anong gagawin ni Moses? Mahirap man magbunot ng poste ng tolda, gagawin niya yon. Right? Kasi kailangan nilang sumunod sa pillar of fire. Sa gabi, pillar of clouds, pag-araw. Pag nag-move yun, kailangan mga kapatid ni Moses, mag-move din. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Amen. Pagdating sa ating time, pag sinabi ni Lord, we have to move forward. Amen. We have to move. Otherwise, magiging tradisyon tayo. Amen. Mahirap maging traditional na end-time message believer. Meron bang ganon? Meron. Ayaw nang mag-move forward. Marami na po akong nakausap na ganyan. Brad, mahirap yung malalalim na bagay. Baka malunod tayo. Amen. Malunod tayo kung walang inspiration na galing sa Panginoon. Tandaan natin yan. Kasi mahirap yung maglalim-laliman din. Di ba mga kapatid? Kailangan natin, kung ano yung move ng Panginoon, doon lang tayo, eksakto lang. Eh yung iba, sobrang lalim naman na.
Na extreme naman yung lalim. At na abot naman nila yung kalaliman. Di ba? Bottomless pit ang nahukay. Oh. Mga katuruan na, sabi ng prophet ng demonyo. Ano yun? Oh? Hindi na tayo bride. Ano na tayo? Wife. Anong pagkakabay? Sa scripture, ang sabi ng anghel, come up hither, I will show thee the bride, the lamb's wife. Nakita rin natin, nung last Sunday, sabi ng prophet, amen, the king is here looking for her queen. Di ba mga kapatid? Which is Leo? Leo the lion. Amen. So, Antichrist means anti-word. So these false prophets come perverting the word, giving it a meaning that fits their own devilish ends. Ano, naranasan na ba natin yan? Amen. Obey your pastor, right or wrong. No. Kaya lagi kong sinasabi, kung dumating yung time nangangaral na ako ng kontra, mga kapatid, tell me. And I will step down. Ang office of the pastor, mga kapatid, ay dispensable. Brother Branham said, if the man leave the word, leave the man. Amen. Pero yung iba, right or wrong, obey your pastor. Pag sinabi ng pastor, I am a witness. Amen. Obey your pastor, right or wrong. No, that is wrong. Amen. Have you ever noticed how the people who lead others astray bind them closely to themselves by fear? Di ba mga kapatid? Hindi kayo mararapture kung wala ako. Sino nagsabi? Di ba? Narinig nyo na ba yon? Hindi kayo mararapture kung wala ako. Sino nagsabi? Brother Branham said, you are the rapture. So, ganun ang gagawin nila. Ano? Lead others astray, bind them closely to themselves by what? Fear. Pinalaya nga po tayo ng Panginoon sa takot eh. Di ba? Kailangan sundin mo yung pastor. Kasi baka hindi ka marapture. Sino nagsabi? Depende. Depende. Amen. If it's the word, it's not really the pastor, sabi ng prophet, but it's the word. Pero yung sariling devilish motives na ng pastor, gusto niyang gawin mo, then, gagawin mo ba yon? Pag sinabi ng pastor, talon lahat tayo sa bangin. Di ba? Tulad nung pastor na, sabi ng Panginoon, kung makainom tayo ng nakalalason, hindi tayo mamamatay. Anong ginawa niya? Juice yun, no? Juice na may lason. Ininom. Lahat ng miyembro. Lahat todas. Nangyari yan sa Amerika, nangyari yan sa Mindanao. Just to prove the scripture is true. Hindi naman niya sinabi na kung iinom kayo. Hindi ganun eh. Kung makainom kayo. Magkaiba yun. Hindi yung sasadyain mo. Diba mayroong pastor nagdala ng rattlesnake? Right?
Kung makagat ng ahas, hindi mamamatay. Ginanon yung rattlesnake sa pulpit. Tinuklaw dito sa baba ng tenga. Eh di patay. Rattlesnake. Tignan yung mga tao, mga batid. Anong tawag doon? Amen. They say that if the people don't do what they say, or if they leave, then destruction will follow. Sige kayo, pag umalis kayo dito, delikado kayo. Tinatakot pa. Pag umalis kayo dito sa church, mapapasamang buhay nyo. May pananakot pa eh. Meron bang mga ganyan? Umalis kayo sa church, papaluin kayo ng Panginoon. Meron bang bride na pinapalo ng Panginoon? Iyan ang nangyayari ngayon sa ating time. Itong church tinaningan, alam nyo yon, hindi aabot po ng 6 na buwan. Salamat na lamang sa Panginoon, umabot na tayo ng 10 taon. Hindi po tayo nagmalaki. Hindi tayo nagmapure. Kasi sa atin mga kapatid, hindi na ito bilangan ng taon. Because sabi ng prophet, we hit the 8th day, we enter into eternity. Meron bang bilangan sa 8th day? Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lahat yan may dulo. Sabi ng prophet, pagdating sa 8, may dulo ba ang 8? Wala. Because why? It's eternity. You entered into eternity. Why? You came from eternity. Hallelujah. Glory to God. They are false prophets, for a true prophet will always lead one to the word and bind the people to Jesus Christ. And he won't tell the people to fear him or what he says, but to fear what the word says. Notice how these people, like Judas, are out for what? Out for money. They get you to sell all you have and give it to them. And their what? Schemes. Alam nyo po mga kapatid, itong end time, ginawa ng pyramid scheme. Right? Ang dami pong mga miyembro nagbenta ng bukid, nagbenta ng kalabaw dahil dito sa pyramid na ito. Right? Dahil sa false pretext ng headship. Di ba mga kapatid? Unang prinits ang headship. You have to follow the headship. Kaya kung ano ang sabihin ng headship, you have to follow. And I will tell you, saints, kung ganun ang pastor, iwanan nyo na. You are in danger already. Amen. Why? Hindi ako nagsabi. Amen. Sinabi ng prophet. They spend more time on offerings than the word. Wala pa man yung camp meeting, wala pa man yung gathering, kinukompute na yung offering. Hindi pa man napipisa yung itlog, bilang na yung sisiw. Pinagdaanan natin lahat yan, mga kapatid. Right? Amen. Pero salamat sa Panginoon. May clash. Amen. This is fruitation.
yung pagmamature ng bunga. Amen. Salamat sa Panginoon, ang bride ay umabot na rin sa maturity. Bistado na niya ang mga bagay na ito. Bakit? Tinuruan siya ng Panginoon. Ito napakasimpleng instruction ng Panginoon. Nababasa nila, mga kapatid, pero hindi pumapasok sa kanilang puso. Bakit? Kung tinanggap nila yan, pag inaccept nila yan 100%, di wala na yung kanilang goals and objectives. Di wala na yung mga brand new na sasakyan. Wala na yung house and lot. Wala na yung mga properties na binabandera sa Facebook. Right? Amen. We are so thankful, mga kapatid. Amen. Ang nasa mindset ng bride ay yung pag-alis. Kaya kung ang mindsetting mo ay nagpaparami pa ng property, and then mindsetting mo ay umalis, magkatugma ba yun? Yes, we'll work till Jesus comes, we'll work. Amen. We'll work. Sabi ng prophet, kung meron kang buto ng money at alam mo bukas, body change, you continue. Itanim mo pa rin yan. Right? Pero alam mo kung ano yung priority mo. Alam mo kung ano yung nasa heart mo sa ngayon. Yung iba na extreme, di ba? Hindi na nagtrabaho. O, yung mga anak hindi na pinag-aral. Bakit? Education is of the devil. Masyado, mga kapatid, naging approach nila ay dogmatic. Kaya ang susi dito ay clear understanding. Nandito na tayo sa maturity. Now, sabi ng prophet, we find out that jealousy became between the herdsman of Abraham and Lot. And they had to separate.